walang kapagurang inangkin siya muli ni Marlon. Nang muli siyang hinalikan sa labi, nang hina siya, muling nabuhay na naman ang init sa katawan nang magsimula na muli ito. I want more. Napaka-agresibo nito sa pagangkin sa kanya. Kaya hindi niya magawang sumagot dito. She felt full and contented with the performance of her husband. Hinahapong nagmulat ng mga mata si Ashley nang maramdamang natapos na si Marlon. Ang loko, mukhang natuwa pa ito sa nakikitang pagod sa kanyang mukha. Pero ang gwapo nito kapag nakangiti ng simpatiko. Mabilis niyang sinaway ang sarili nang may init na kumudlit mula sa kanya. Nakakaakit ang itsura ng binata. Mabilis na kinintalan ni Marlon ang halik sa labi ang asawa bago tumabi sa pagkahiga rito. Thank you. Matipid ng ngiti ang sumilay sa labi ni Ashley at ipinikit ang mga mata. Ayaw niyang mabasa ng binata ang kanyang iniisip. Na-disappoint kasi siya at pasasalamat lang ang kayang sabihin nito sa kanya matapos ang 2 round. Nang maramdaman niyang tulog na si Marlon, bumangon si Ashley at pumasok ng banyo. Habang nililinis ang sarili, bigla niyang naalala ang isang bagay. Shucks! Wala siyang ginamit na proteksyon. Ano gagawin ko? Nataranta niyang tanong sa sarili. Ano kinakatakot mo? Asawa ka niya. At normal lang ang mabuntis ka kung may asawa. Kastigo ng konsensya sa kanyang sarili. Inisa napaupo si Ashley sa toilet. Naguguluhan kasi siya. Paano kung hindi maalala ni Marlon ang nangyari sa kanila kanina dahil lasing ito? Tapos bigla siyang mabuntis. Baka isipin nitong sinamantala niya rin ang kahinaan nito, katulad ni Melissa. Pero matino naman siya kanina. 2 round pa nga. Pangangatwiran ni Ashley sa sarili. Naihilamos niya ang 2 palad sa sariling mukha bago nagpa siyang lumabas na ng banyo. Ayaw na muna niyang isipin ang maaaring mangyari sa hinaharap. Isa pa, anong magagawa niya? Wala siyang kahit na anong maaaring mainom upang hindi mabuntis. Hindi naman kasi niya naisip na maaari siyang pagnasaan ng masungit niyang asawa. Ang akala kasi niya, wala na itong kalokohang taglay sa katawan. Alanganing oras na ring lumabas para lang bumili. Pagkahiga sa kama, gumalaw si Marlon at yumakap sa kanya. Hinayaan na niya at dinubos ang gabing yun. Ang sarap kasi kayakap ang asawa niya. Wala pa itong suot na kahit ano kaya ramdam niya ang katawan nito. Natulog na rin siya bago pa masapian ng kalokohan ng isipan. Kinabukasan, nagising si Marlon na masakit ang ulo. Napasobra yata ang inom niya at nagkaroon ng hangover. Nang bumukas ang pintuan, napatingin siya roon. Good morning, nagluto ako ng soup para sa iyong hangover. Hindi makatingin sa asawa si Ashley at diretsyong lapag sa lamisita ang dalang tray. Nasaktan ba kita kagabi? Gulat na napatingin siya kay Marlon. Kung gano'n naalala nitong nangyari kagabi. Hindi mo man lang ako binihisan. Paano nakapasok dito ang kabal habang natutulog ako? Napasimangot si Ashley. Obvious nga namang may nangyari sa kanila dahil sa itsura nito. Ang akala pa naman niya naalala nito dahil naputo lang iniisip nang magsalita si Marlon. Hey, kahit lasing ako kagabi, alam kong ginagawa ko. Inirapan niya ang binata. Ayun na naman at nakapaskil ang simpatikong ngiti sa labi nito. Ayoko may storbo ang tulog mo. Mabilis siyang tumalikod nang bumaba sa kama si Marlon. Napamura siya sa kanyang isipan at nakikinita niya ang maganda nitong katawan. Mabilis na kinuha ni Marlon ang puting towel na nakapatong sa kama at ibinalabal yun sa kanyang bewang. Nilapitan niya ang asawa na halatang namumulang pisngi. Napapiksi si Ashley nang biglang samyuhin ni Marlon ang kanyang buhok. Bago lumapat ang labi nito sa kanyang balikat na nakalantad. Kinilabutan siya dahil sa init na nagmula sa labi nito. Good morning. Lalo lamang kumalat ang tila maliit na bultahe ng kuryente sa kanyang katawan nang marinig ang husky voice ni Marlon. Bago pa mawala sa sariling katinoan ang kanyang isip, tinulak na niya ito papasok ng banyo. Bilisan mo ang pagligo, baka lumamig ng soup. Itinaas lang ni Marlon ang kamay bago tuluyang pumasok sa banyo. I'll leave the door open, just in case you change your mind. Napamulagat ng mga mata si Ashley nang marinig ang tinig ni Marlon mula sa loob ng bathroom. Bago pa matukso, mabilis na siyang lumabas ng silid. Mommy, gising na po ba si Daddy? Malambing na tanong ni Jello sa ina. Yes baby, pero naliligo pa siya. Mabilis na lumapit si Nida sa amo at bumulong. Ate, nakailang round kayo kagabi?
Sinamaan ni Ashley ng tingin si Nina bago pinandilatan nito ng mga mata. Wala talaga siyang may tago dito. Nag-peace sign si Nina sa amo at mabilis na lumayo rito akay si Jello. Pagpunta niya ng sala, wala na roon si Melvin. Pero alam niyang hindi pa ito nakakaalis sa bahay. Ma'am, gising na po ba si sir? Niligo ni Ashley si Jomar at tumango. Tumatawag po kasi si Miss Melissa at hinahanap siya. Paliwanag ni Jomar habang itinataas ang hawak ng cellphone. Sabihin mong napuyat kagabi si Marlon kaya tinanghali ng gising. Muntik pang masamid si Jomar ng sariling laway dahil sa sagot ni Ashley. Naging marumi kasi agad ang iniisip nito. Who's that woman? Galit na singhal ni Melissa kay Jomar nang makarinig ng tinig ng babae mula sa kabilang linya. Muntik nang mabitawan ni Jomar ang cellphone nang marinig ang tinig ng kausap. Sandaling nakalimutan niyang nasa linya pa pala ang isa pang babae ng amo. Siya po ang ina ng anak ni Sir Marlon. What? Akala ko ba sa hotel natulog si Marlon? Bakit dyan siya natulog sa bahay ng babae yan? Paano kung akitin siya ng malanding yan at magpabuntis muli? Nagpupuyos sa galit si Melissa at naibunton kay Jomar ang lahat. Napamura si Jomar sa kanyang isipan at pinigilan ng sariling taasan din ng boses ang kausap. Ang sakit kasi sa tainga ng boses ito at nakasigaw pa. Kung makapagsalita, akala mo asawang pinagtataksilan. Natawa si Ashley sa nakikitang reaksyon sa mukha ni Jomar. Kahit hindi naririnig ang sinasabi ni Melissa, alam niyang masakit yun sa tainga. Tumalikod na siya at hinayaan ang binata na makipag-usap sa kanyang pinsan. Ayaw niyang masira ang araw dahil sa babaeng yun. Naku ma'am, mukhang tama po yung iniisip na naakit si Sir Marlon sa ina ng kanyang anak. Nakita ko po namumula ang leg niya at ang sabi niya napagod kagabi si Sir. Kaya tinanghali ng gising. Natigil sa paghakbang si Ashley nang marinig ang sinabi ni Jomar. Mabilis na kinapa ang sariling leeg kung totoo bang namumula yun. Pero na-double check naman niya kanina bago lumabas ang silid. Ang alam niya na namumula ay ang kanyang dibdib. Inis na niligod niya si Jomar. Pero agad rin siyang huminahon nang makita ang kakaibang ngiti sa labi nito habang nakikipag-usap sa kanyang pinsan. Mukhang nakalimutan na nitong naroon pa siya at alam niyang sinasadya nitong gatungan ang galit ni Melissa. Hindi totoo yung sinasabi mo! Bawiin mo yan ngayon din! Bulyaw muli ni Melissa kay Jomar. Magtatanong tapos ayaw maniwala? Anong sinasabi mo? Nailayo ni Jomar ang hawak ng cellphone sa tainga bago pa siya mabingi sa boss si Melissa. Hindi niya namalayang na isatinig pala niya ang iniisip, kaya lalong nagwala sa galit ng babae. Ang sabi ko po, si Sir na lang pong tanongin niyo mamaya kung ayaw niyong maniwala sa akin. Loko! Kamuntik nang maibato ni Melissa ang hawak ng cellphone dahil sa galit. Pinatayan na rin siya ng tawag ni Jomar kaya lalo siyang nagagalit. Sumisipol na ibinulsa ni Jomar ang cellphone. Napagisi siya nang maligunan si Melvin. Umiiling ito habang pumapalatak. Marahil narinig ang kanyang mga sinabi sa kausap kanina. Kamusta kayo ni Joseph? Tanong ni Melvin sa kaibigan. Sabay na nag-angat ang dalawang kilay ni Jomar habang nakatingin kay Melvin. Anong klaseng tanong yan? Oh, come on. Alam kong bay ka. Napailing si Jomar. Kilala na talaga siya ng kaibigan. Tama ito. Bay siya, pero hindi naman siya showy sa tunay niyang kasarian. Ano ba talagang trabaho mo? Detective o kupido? Natawa si Melvin sa kaibigan. Alam ni Jomar ang ginawa niya kagabi kay Marlon. Siya may gusto nun, tinulungan ko lang. Good job! Nakangisig tinapik niya sa balikat si Melvin. Mabilis na napalis ang ngiti sa kanyang labi nang makitang papalapit sa kanila si Joseph. Ang sama na naman ang tingin nito sa kanya. Tama si Melvin, may mutual understanding nga sa pagitan nila ni Joseph. Pero bihira lang naman sila nagkikita nito dahil nga magkahiwalay ang trabaho. Nagagalit ito sa kanya dahil ang akala marami siyang kausap na babae sa cellphone. Pahama kasi na Melissa. Laging busy ang linya niya dahil panay ang tawag nito. Nagwala si Beauty habang umiiyak matapos silang mag-usap ni Justin sa cellphone. Ayaw din itong makipag-usap sa kanya ng personal upang magkalinawan sila. Anak, huminaho ka nga muna. Ano bang problema? Niyakap ni Elizabeth ang anak upang damayan ito. Ang gulo na ng silid nito at may mga nabasag na rin. Mabuti na lang at wala ang matanda at ang kanyang asawa. Mami, ayaw na sa akin ni Justin! Iiwan na niya ako at pupunta siya sa ibang bansa! Naipadyak niya ang mga paa habang umiiyak sa balikat ng ina.
What? Hindi niya maaari niyang gawin sa'yo. Hindi kami makakapag ng ama. Galit na rin si Elizabeth at gusto ring magwala. Ano po gagawin ko, ma'am? Tiyak nakaawa na ako ng mga kaibigan ko. At hindi ko rin matatanggap na lalabas sa isang talunan sa mga mata ni Ashley. Napasalampak na si Beauty ng upo sa sahig at hilam ng luha ang muka. Hindi rin ako makakapayag. Tumayo ka dyan, ayusin ang sarili mo. Puntahan natin ang kanyang pamilya ngayon din. Sinunod ni Beauty ang ina. Kailangan niyang makausap ang binata bago ito makaalis ng bansa. Tinawagan ni Elizabeth ang asawa at isa pang anak upang ipaalam ang sitwasyon. Nagalit din ang kanyang asawa at alam niyang gagawa ito ng paraan upang pakasalan na ni Justin ang kanilang anak. Sa bahay nila Ashley, wala siyang balak pumasok sa opisina at gustong mamasyal ng kambal. Gab, wag mo ulitin ang ginawa mong pagtakas mula sa iyong bantay, maliwanag? Paalala ni Marlon sa anak. Opo, Daddy. I will take care also of my younger brother and mom. Bahagyang ginulo ni Marlon ang buhok ng anak at tinanguan nito. Binalingan niya si Ashley na bihis na rin upang lumalis. Pinasadahan niya ang suot nitong maong short at maluwag na t-shirt. Parang teenager ito sa suot nito ngayon at hindi mapagkakamalang ina ng kambal. Bakit? Nagtatakang tanong niya sa asawa nang mapansin na nangunot ang noo nito habang nakatingin sa kanya. Wala ka bang mahabang short? Napatingin si Ashley sa suot na short. Tama lang naman ang haba nun na nagpalabas sa mahaba niyang legs. Bakit? Pangit ba? Mabilis na iniwas si Marlon ang tingin sa makinis at maputing binti ni Ashley. Lagi naman niyang nakikita yun kapag ang suot ay miniskirt. Ngunit iba na ngayon lalo na at nahawakan niyan kagabi at nahaplos. Parang biglang ayaw niyang may ibang matang makakita sa mga legs nito. Daddy, look! Umikot si Jello sa harap at pinakitang suot. Napailing si Marlon. Parang gusto na rin niyang lumabas kasama ang mga ito. Ngunit hindi maaari dahil maaaring malagay sa panganib ang buhay ng mga ito. Hindi niya rin pwedeng utusan si Ashley na magpalit ng suot at masisira ang mood ng kambal. Mayroon ka rin gantong nakatabi sa cabinet at ang mga anak mo pumili. Sabi ni Ashley nang mahulaan ang nasa isip ng asawa. Tumaba ang puso ni Marlon sa narinig. Noon pa man ay talagang hindi siya nawala sa isip ng mga anak. Alam niyang sa Italy pa binili ang ganong damit dahil may tatak pa sa bandang likuran. Nang tumalikod ang tatlo, binasa niya ang nakasulat doon. Kuya, ate, and mama in Italy ang nakalagay sa bawat damit ng mga ito. For sure, ang nakalagay sa kanya ay Daddy in Italy. Alright, be careful and don't talk to strangers, okay? Ginawaran ni Marlon ang halik sa pisngi ang mga anak. Nagulat si Ashley nang maging siya hinalikan ni Marlon. At hindi lang halik sa pisngi kundi sa labi. Agad na mula ang kanyang pisngi nang pagtingin niya sa paligid ay sa kanila nakatingin ang lahat. Ang kambal, nagtatalon sa tuwa. Si Nida mukhang namumula din ang pisngi dahil sa kilig. Hindi na niya magawang tingnan sina Melvin, Jomar at Joseph na naroon din. Hinatid ni Marlon ang tatlo hanggang sa sasakyan. Si Joseph ang driver at may 2 bodyguard pang kasama. Check your phone always. Hindi na ituloy ni Ashley ang pagpasok sa loob ng sasakyan at pinigilan niyang mapasinghap nang maramdaman ang mainit na hininga ni Marlon sa bandang leeg niya. Gusto niya sanang sitahin ito ngunit nakatingin sa kanilang kambal. Inis na nilingon niya ito ngunit malaking pagkakamali ang ginawang hakbang. Awang ang bibig na napatingin si Nida sa 2 amo na naghahalikan. Tutulo na sana ang laway niya ngunit naudlot ang biglang may kamay na tumabing sa kanyang makasalanang mga mata. Paglingon niya upang kilalanin ang taong may gawa nun, gusto niyang maihi dahil sa kilig. Pumasok ka na sa loob ng sasakyan. Seryosong utos ni Melvin kay Nida. Nakagat ni Nida ang ibabang labi at wala sa sariling tumango, sabay talikod at umikot sa kabilang banda ng sasakyan. Marahang inihampas ni Ashley ang palad sa balikat ni Marlon nang ayaw pa rin itong pakawalan ang kanyang labi. Mukhang naadik na ito sa kanyang labi at kung makahalik parang uhaw lagi. Ngumiti lang si Marlon. See you later. Inirapan niya ang asawa bago binuksan muli ang pintuan at pumasok na sa loob. Ang bilis kasi ng kabog ng dibdib niya at baka marinig yun ni Marlon. Nakaalis ng sasakyan, naroon pa rin si Marlon sa kinatatayuan at tinatanaw ang pagsara ng malaking gate. Nakangising lumapit si Melvin sa kaibigan at bahagyang dinanggil ang balikat nito. Mukhang napaibig mo na ang ina ng kambal ah. Sa tingin mo? Hindi pa rin nakakasiguro si Marlon.
Ituloy mo lang ang santong paspasan. Pasasaan pa, makakabuuli kayo ng kambal. Nanunod ang ngiti sa labi ni Melvin. Nakangiting humakbang na si Marlon at pumasok sa loob. Sumunod si Melvin at may pag-uusapan sila. Kumusta na nga palang investigasyon? Umupo muna si Melvin sa isang sofa na nakaharap sa kinaupuan ni Marlon bago sumagot. Nakontak ko dati kong kaibigan na isa ring detective. Matutulungan niya ako at malaya siyang makakakilos kaysa sa akin. Pero mapagkakatiwala ba siya? Tumango si Melvin sa kaibigan. Kilala ang ahensya ngayon na pinakamagaling. Isa sa Junior Eagle si Ruel at handang makipagtulungan ng kanilang ahensya sa atin para malutas agad ang kaso. Napatango si Marlon. Kilala niya ang namumuno sa ahensya na yon, lalo na si Attorney Cloud. Nakausap niya si Ashley tungkol sa nangyari noon sa hotel. Ang akala niyang ang kapatid ang may pakana ay hindi pala. Isa yun sa pinagtataka niya ngayon. Hindi malinaw sa asawa ang mukha ng lalaking kausap ng babaeng kilala nito. Pero sa description nito, nagkahinala na siya. Kailangan na lang niya ng confirmation. Si Franz, isa rin sa kamag-anak ni Rochelle, kaya maaaring sangkot pa rin sila dito. Tumango si Marlon habang malalim ang iniisip. Sa investigasyon, may isang hindi legal na business magkasosyo ang kapatid mo at ang taong pinaghihinalaan mo. Muling napatitig si Marlon kay Melvin. Kung ganun, noon pa sila magkasabwat? Yes. Kumakalap na ng ebidensya si Ruel tungkol sa business nila na hindi legal. Nagpasalamat si Marlon sa kaibigan at nagpaalam na itong umalis. Kailangan na rin niyang umalis kasama si Jomar dahil may ka-meeting siya mamayang hapon. Sa lumang mansyon, napasuntok si Dale sa sofa na kinauupuan nang matanggap ang larawan. Huha yun kahapon ng kapatid kasama ang babaeng kilala niya. Ang kamaong nakakuyom ay unti-unting bumuka at itinaas sa Eric kasabay ng pagtawa. Kahit anong ingat ng kapatid, naiisahan pa rin niya ito. Ang kailangan na lang niya ngayon, makumpirmang hinala. Muling napatitig si Dale sa larawan. Huha yun na pumasok ang kapatid sa sasakyan ni Ashley. Kaya ba pinagtatanggol mo siya? Tumawa si Dale habang kausap ang larawan. Ang hangal ko. Bakit na hindi ko agad naisip yun? Unang nakakarelasyon ni Justice si Ashley. Kaya malamang na ito ang gumamit sa card ng lokong yun. Patuloy niyang kausap sa sarili. Sino tinutukoy mo? Tanong ni Rochelle. Mabilis na tumayo si Dale at lumapit sa ina. Ma, alam ko na kung sino ang naanakan ni Marlon. Biglang lumiwanag ang aura ng mukha ni Rochelle at sobrang natuwa sa anak. Sino? Si Ashley, ang pinsan nila Melissa. Biglang nabura ang ngiti sa labi ni Rochelle at nandilat ang mga matang nakatitig sa anak. What? Sigurado ka ba? Ipinakita ni Dale sa ina ang larawan upang maniwala ito. Ang alam ko may anak ang babaeng yan at walang ama. Pero ikinasal kamakailan lamang ang babaeng yan. Hindi makapaniwalang napatitig si Dale sa ina. Napanood ko pa nga sa balita ang pagpapakasal niya sa isang mayamang lalaki, pero hindi ipinakita kung sino naging asawa niya. Pakiramdam ni Dale lumaki ang kanyang ulo. Kung ganun, nahuli na naman sila at talagang hindi pinapaalam sa publiko upang maprotektahan laban sa kanila. Nagtatakang napatingin si Rochelle sa anak nang unti-unti itong tumawa hanggang sa magkatunog yun. Para bang natuwa pa ito sa sitwasyon. Nababaliw ka na ba? Sita ni Rochelle sa anak. Ayaw niyang ipakilala ang asawa at anak? Good! Patuloy na pagtawa ni Dale na parang kinikiliti ng idea na pumasok sa isipan nito. Kung ano man yung naisip mo ngayon, siguraduhin mong hindi ka papalpak. Nagdududa na si Rochelle sa kakayanan ng anak, lalo na sa pagbuo ng plano. Kung totoong siya ang pinakasalan ni Ashley, hindi na natin magagamit si Melissa kung ganun. Tama ka, pero hindi natin pwedeng pabayaan ngayon ng babaeng yon dahil anak mo ang kanyang dinadala. Paalala ni Rochelle kay Dale. Ako na ang bahala sa kanya. Magagamit siya upang masira ang pangalan ni Marlon. Sa ngayon, mapipilitan akong ilabas ang unang alas. Lokong gumiti si Dale sa kanyang ina. Nahulaan ni Rochelle ang nasa isip ng anak. Ang totoo, yun talaga dapat ang ipain nila kay Marlon nung nasa stage of comatose pa ito. Ngunit nabago dahil natuklasan nito ang tungkol sa paghahanap sa isang babae. Tama ang anak. Hindi na sila mapaghihinalaan sa pagkakataon na to dahil kilala na ni Marlon si Joy. Bago pa ito nagka-amnesia. Nakangising inakbayan ni Dale ang ina
Bago kinuha ang cellphone na nasa bulsa ng suot na pantalon, tinawagan ng isang tao upang makipag-close deal muli. Hinayaan ni Rochelle na umalis ang anak matapos itong mag-set ng meeting sa kilala niya ring tao. Alam niyang may naisip din ang anak upang mapalabas ang katotohanan sa kung sino ang naanakan ni Marlon. Once na nakumpirma nila kung sino, doon na sila kikilos upang mawala sa landas nila ang anak nito, kasama ang ina. Pagdating sa restaurant, naroon na si Jacob. Hindi na ito isang mayor ng bayan ngayon, pero may mataas na katungkulan pa rin ito sa gobyerno. Ano na naman kailangan mo? Aroganteng tanong ni Jacob kay Dale. Hanggat maaari, ayaw niya sana ito kamiting. Oo, at magkasosyo sila sa isang negosyo, pero hindi siya directly nakipagnegosasyon dito. Nag-iingat lamang siya dahil mainit ang mata sa kanya ng mga kaalyado sa gobyerno ngayon. Pauwi mo na si Joy dito sa Pilipinas. What? Nahihibang ka na ba? Alam ko ang pinagagawa niyo ngayon upang mabilog ang ulo ni Marlon. Ayokong muli lang masaktan ang aking anak. Makinig ka muna, sabi ni Dale at nanatiling mahinahon at bakas sa muka ang kaseryosohan. Ano kaya ang plano ni Dale at Rochelle? Nang nalaman nila ang katotohanan, mapapahama kaya ang pamilya ni Ashley? At ano kaya ang gagawin ni Marlon kapag nangyari yon?